El Filibusterismo, Kabanata 16, Ang kapighatian ng isang inchik. Si Quiroga ay naghandog ng masaganang hapunan isang araw ng Sabado. Siya ay isang inchik na nagnanais na ang kanyang bansa ay magkaroon ng konsulado. Kabilang sa mga panauhin na dumating ay ang mga tanyag na mangangalakal, matataas na kawani ng pamahalaan, mga praile, mga militar at ang kanyang mga tagatangkilik. Dumating rin ang negosyanteng si Simon. Kinausap niya ang mga mangangalakal na nagrereklamo sa nagiging takbo ng kanilang negosyo. Si Quiroga ay may pagkakautang kay Simon na 9,000 piso at nang ito ay kanyang singilin, ito man ay dumaing din. Sinabi ni Simon kay Quiroga na babawasan nito ang kanyang pagkakautang ng 2,000 piso sa kondisyong ang mga armas na dumating ay itatago sa kanyang bodega. Nag-alinlangan si Quiroga sa umpisa, ngunit sumang-ayon din ito sa huli. Sa isang pangkat ng mga panauhin ay naroroon ang mga pari, sina Juanito Pelaez, Bensaib at Simon. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa ibinalita ni Juanito Pelaez na isang ulong nagsasalita. Ang akala naman ni Bensaib, ito ay isa lamang ilusyon na gawa ng salamin. Upang malaman ang katotohanan tungkol sa mga usap-usapan tungkol rito, ay nagtungo ang mga ito sa perya. Talasalitaan, naghandog, nagbigay, naghain. Konsulado, opisyal na tanggapan ng isang bansa na nasa ibang bansa. Panauhin, bisita. Tanyag, kilala, sikat. Mangangalakal, negosyante. Tagatangkilik, suki, mamimili. Dumaing, nagreklamo. Bodega, kamalig, lugar na pinag-iimbakan. Pangkat, grupo, pulutong. Ilusyon, guni-guni, malikmata. Kabanata 17, Ang Perya. Isang magandang gabi. Ang liwasan ay punong-puno ng tao. Libang na pinagmamasdan ng paring si Padre Camora ang naggagandahang mga dilag. Napukaw ang kanyang paningin sa dalagang si Paulita Gomez. Labis ang kanyang paghanga rito. Isang tindahan ng mga tau-tauhang yari sa kahoy ang kanilang nadaanan. Karamihan sa mga ibinebentang inukit na kahoy ay anyong pari, tulad ni Padre Irene. Nakakita rin sila ng inukit na kamukha ni Simon, kaya naman naalaala nila ito at hinanap, subalit ito ay hindi nila natagpuan. Ani Padre Camora, si Simon ay natakot raw na pagbayarin ng tiket para sa pagtatanghal ni Mr. Leeds. Si Bensaib naman ay nangangamba na baka malaman ni Simon na ang kanyang palabas ay isa lamang panlilin lang. Talasalitaan, liwasan, peryahan, parken na may espasyo para sa pag-aaliw. Pinagmamasdan, tinitignan, dilag, dalaga, napukaw, natuon, paghanga, nagugustuhang tao o bagay, iniidolo, inukit, paglilok mula sa kahoy, nangangamba, nababahala, nag-aalala, panlilinlang, pandaraya, panloloko. Kabanata 18,
Mga pandaraya. Sa gabi ng pagtatanghal ni Mr. Leeds ay malugod niyang sinalubong ang kanyang mga manonood, kabilang rito ang mga praile. Ang mamamahayag na si Benside ay binigyan ng pagkakataon na magsiyasat sa entablado upang hanapin ang salamin na kanyang tinutukoy. Ngunit ito ay bigo. Dahil rito ay napahiya ang mamamahayag na si Benside. Bago simulan ni Mr. Leeds ang pagtatanghal, ay pumasok ito sa isang pinto. Bumalik itong may daladalang kahon na kahoy. Sinasabing ang kahong iyon ay natagpuan sa piramiding libingan ni Khufu. Ang nasabing kahon ay kanyang ipinasiyasat sa kanyang mga manonood. Ang ilang manonood ay nagsabi na ang kahon ay amoy bangkay. Si Benside naman ay nagsabi na ito ay amoy simbahan. Ito ay naglalaman ng abo at kapiraso ng papirong may nakatalang 2 salita. Ang pagbigkas sa unang salita ay nakakapagpabuhay sa isang dakot na abo at makakausap ang isang ulo. Ang pagbigkas naman sa ikalawang salita ay nagpapanumbalik sa dati nitong kinalalagyan. Habang ang espinghe ay nagsasalita, ay nakatuon ang paningin nito sa paring si Padre Salvi. Nahimatay naman ang nasabing pare ng dahil sa takot. Dahil sa pangyayaring iyon ay iniutos ng gobernador Escliastico na ipagbawal na ang ganung uri ng pagtatanghal. Kinaumagahan ay wala na si Mr. Leeds. Ito ay nagtungo sa bansang Hong Kong, dala-dala ang kanyang lihim. Talasalitaan. Malugod, masaya. Praile, pari. Magsiyasat, mag-imbestiga, mag-usisa, magsaliksik. Entablado, lugar na pinagtatanghalan. Pagtatanghal, pagtatampok, palabas. Piramide, istrukturang hugis statulok. Pinasiyasat, pinaimbestigahan. Papiro, papel na mula sa halamang tubig. Nakatala, nakasulat. Espinghe, isang halimaw na may katawan ng leon at ulo ng tao. Kabanata 11. Ang mitya. Dahil sa mga pagtatalo na nangyari, si Placido Penitente ay lumabas ng klase na masama ang loob. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang makapaghiganti. Napagdesisyonan niya na siya ay hihinto na sa kanyang pag-aaral dahil sa natanggap nitong paghamak mula sa kanyang propesor. Iniisip niya na muli siyang gagawa ng liham para sa kanyang ina. Sa kanyang pag-uwi ay hindi niya inaasahang madarat nandoon ang kanyang ina na si Kabesang Andang. Kita ng kanyang ina ang galit sa kanyang mga mata, kaya ito ay nag-usisa. Sinabi ni Placido ang pangyayari sa kanyang ina. Pagkalungkot naman ang naramdaman nito dahil hindi matutupad ang pangako nito sa ama ni Placido na pagtatapusin siya sa kanyang pag-aaral. Patuloy sa pangangaral ang kanyang ina, kaya naman napilitan si Placido na umalis ng bahay. Nagpalaboy-laboy siya sa lansangan, ngunit nang makaramdam ng gutom ay umuwi rin ito. Sa kanyang pag-uwi ay naroroon pa rin ang kanyang ina. Muli siyang pinangaralan ng ina, kaya naman muli itong umalis at sa daungan nagtuloy.
Nag-antay siya rito ng kaibigang mandaragat, ngunit walang dumating. Kung kaya't nakarating si Placido sa perya. Doon ay nakita niya ang negosyanteng si Simon. Isinama siya nito sa lugar na di niya akalain na mararating ng mayamang mag-aalahas. 10 oras na ng gabi nang makauwi si Placido mula sa tahanan ni Simon. Naiwan namang nag-iisip ang mag-aalahas na si Simon. Naisip nitong bahagi siya ng kasamaang balak niyang labanan at sugpuin. Nagbalik sa alaala niya ang mukha ni Elias at ng kanyang ama, na kapwa nabawian ng buhay dahil sa paggawa ng mabuti. Kinaumagahan ay maligayang pinakikinggan ni Placido ang pangangaral ng kanyang ina. Talasalitaan, pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, makapaghiganti, makabawi sa masamang paraan, hihinto, titigil, paghamak, paglait, pag-alipusta, liham, sulat, nag-usisa, nagtanong, nagpalaboy-laboy, nagpagala-gala, lansangan, kalye, kalsada, daanan, daungan, pantalan, perya, karnibal, palaruan, 10 oras, hating gabi. Kabanata 20. Ang nagpapalagay. Nasa kamay ni Don Custodio ang pamamahala sa desisyon ng wikang Kastila. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo ay sikat sa lipunan na Kamaynilaan. Tinagurian siyang buena tinta at lahat ng kanyang kilos ay pinapansin ng mga mamamahayag. Bata pa siya nang sila ay dumating at manirahan sa Maynila. Nakapangasawa siya ng isang mayaman at magandang mestisa. Dahil sa pagiging aktibo, ay nahirang siya sa maraming posisyon sa pamahalaan. Naging kabaligtaran naman ang kanyang sinapit nang siya ay bumalik sa bansang Espanya. Dahil sa kakulangan sa pag-aaral ay hindi siya makahalubilo sa mayayaman at walang pumapansin sa kanya rito. Kaya naman wala pang 1 taon ay nagpasya ito na muling bumalik sa Pilipinas. Higit sa 15 araw na niyang nilulunggati ang nasabing kasulatan. Inusisa ng mataas na kawani ang lagay ng mga hakbang ng mga mag-aaral. At sumagot si Don Custodio na may pag-aalinlangan, bagamat nais niyang ihayag na natapos na niya. Talasalitaan, pamamahala, pangangasiwa, desisyon, pagpapasya, sikat, tanyag, kilala. Buena tinta, mahusay magsulat. Mestisa, tisay, anak na babae na may halong ibang lahi. Aktibo, masigasig, masigla, maliksi. Nilulunggati, sinusuri. Makihalubilo, makilahok, makihalo.